mga flood control na mga issue, 'di ba? Mga kontraktor, oh, biruin mo 'no, mga senador natin tumatanggap ng mga donasyon doon sa government contractor na ipinagbabawal. Speaking of that to, mga boss ha, alisin ko si General Torre. Ayan, since na ipakita ko na sa inyo kung ano talaga at malapit na posibleng maging susunod na trabaho ni General Torre. Ipakita ko sa inyo ito mga kababayan. Oh, hindi lang isa, hindi lang dalawa, no? Hindi lang tatlo, 15 kontraktor chip into campaign of 2022 false bet. Sabi ng COMELEC, mga boss, bawal. 'Di ba? Hindi kailangan kasi yung mga kontraktor ay magpasikat sila, no? Sumuporta sila nung mga gagawin nilang pet, no? Nung mga gagawin nilang pet na kapagka, naku, binuenas tayo, nanalo si ganito, no? So ngayon, pag merong mga proyekto, mga ganyan, kagaya ng mga flood control, aba, sir naman, senator naman, nung panahon ng ikaw ay nangangampanya, no? Nung panahon ng ikaw ay nangangampanya, hindi ka namin pinabayaan. Pero bakit ito? Wala man lang kaming makuhang proyekto galing sa gobyerno. Sir naman, no? Padrinuhan mo naman kami. Yun po talaga kasi yung posibleng dahilan yan mga kababayan. Oh, sabi po dito mga bossing, 15 na contractors chip into campaign of 2022 false bet, sabi ng COMELEC dahil iniimbestigahan nga po nila yung mga yan, no? Manila, Philippines, the Political Finance and Affairs Department, PPAD, no, of the Commission on Election found out so far that 15 contractors, naku po, baka yan yung mga listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 mga kontraktor, ano? May top 10 may top 15 contractor si Pangulong Bongbong Marcos na inilabas. Oh, asa na? 15 contractors donated to candidates in the 2022 national and local election. COMELEC Chairperson George Erwin Garcia said, eto tanong ko ho, mga kababayan. Itatanong ko sa inyo kasi hindi talaga ako sigurado kung ano mangyayari. Paano ho kung mapatunayan na talagang etong mga senador, etong kung sino man, no, na tumanggap ng donasyon dito sa mga contractor na yan? Ano kaya, disqualify sila? I-disqualified sila? Or may karampatang parusa? Or haya, wala na, panalo na yan, tagal na eh. Posible kaya yun? Or tingin ko lang ho, maaaring mali, maaaring tama. Tingin ko, i-disqualified sila. No, pagka napatunayan na talagang bawal o mali talaga yung ginawa nila. Kasi may mga loophole silang sinasabi eh. May mga loophole na sinasabi na pwedeng sabihin nila na hindi naman po yung kumpanya ang nagdonasyon sa akin, yung pong mismong tao na kaibigan ko, no? May mga loophole silang ganun eh. Sabi ni Mary Oranza, kulong at alisin sa katungkulan. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, baka nga ma-surprise ang gobyerno, baka bigla na lang may aarestuhin na ng mga senador. Si General to, oy, wag mong takutin yung mga senador. Ano po? Iba si General Torre kasi. Bakit to, mga kababayan? Mayaman na pastor, bilyon-bilyon ang pera. Ayun, kulong. Dating Pangulo, talagang matikas na Pangulo para sa mga DDS. Ayun, kulong. Parehas yan. General Torre, ang trabaho. O, paano itong mga senador na ito? Mahirap din ho yan, mga bossing. Kasi mga nasa katungkulan yan eh. Kaya lang, mukhang yakang-yaka ni General Torre na pag-aarestuhin po yung mga yan. Diba? Ramdam ko masaya ang susunod na kabanata ni General. Malulungkot na naman ho ang mga DDS nito. Kasi isang araw ho, nagbunyi sila eh. Wala na si Torre, tanggal na si Torre, oh, masaya. Ngayon, yung ibang mga DDS, ang sabi, huwag kayong magsaya. Kasi baka mamaya, bigla ng
ang ganda ng posisyon na ibigay kay Torre, yari na. At mukhang ilan sa kanila masasagasaan ito. Sabi dito, Garcia said that the number may increase. Kapag lalo pa nilang diniinan yung investigasyon. Garcia said that the number may increase as the PFAD is looking first into the national position in the 2022 election. The PPAD, has already found 15 contractors to have contributed and gave support to candidates in the 2022 election. Grabe, alam nilang bawal pero re-rectime pa nila, no? Hindi, kasi mga malalakas ang loob dahil may loophole nga, no? Meron silang lulusutan. Again, we're not saying that they're government contractors, no? Based on the review, they are contractors. Yan, no? Garcia noted that the Department of Public Works and Highway can determine if the contractor had contracts with the government before and after the filing of certificate of candidacy, no? And if the certain candidates lost or won the election. Dahil nga po nabanggit ang DPWH dyan, mga kababayan. Ang sagot naman po dito, mga bossing, no? Marami po ang Sabi po ni Bonoan, mga kababayan, na namumuno sa DPWH, ewan ko po sa inyo kung papaniwalaan nyo o hindi. Ano po ang sabi? mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Yun naman pala. Magtiwala tayo, mga kababayan. Langya. Sa kaliwat kanan na mga ghost project, sa tingin ninyo, papaniwalaan kayo ng sambayan ng Pilipino na mas madami ang nagtitiwala? Di ba? Sa tingin ho nila, maniniwala ang mamamayang Pilipino doon? Tingin ko hindi ho, mga bossing. No? Tingin ko hindi ho. At baka gusto nga buwagin na kayo at palitan na kayong lahat dyan sa DPWH eh. Di po ba? Sa kaliwat kanan ng mga ghost control na naman, sa mga kaliwat kanan ng mga ghost project, dyan pa nga lang halata na kayo ng mamamayang Pilipino kapag kaho yung kanilang lugar, mga bossing, ang ayos-ayos daw. No? Ang ayos-ayos daw. Magulat sila, biglang lalagyan ng karatula, lalagyan ng signage. May gagawin dito. Sabay gaganunin na. Ano tawag doon? Jackhammer na. Jackhammer na. Bubutas-butasin na yung kanilang kalsada. Itetenga ng pagkatagal-tagal. Butas-butas lang.